Tayo pong manalangin. Panginoong Hesus, muli kaming lumalapit sa inyong harapan sa gabing ito. Ang aming samot dalangin, Lord God, maging tagapagturo ka namin, Panginoon, maging kalakasan ka namin ng inyo pong mga salita. Dalangin po namin, O Father God, na marami kaming matutunan, Lord, sa gabing ito, ma-apply namin ito sa aming buhay. At kung ano man yung mga issues, concerns, mga problems na na-encounter po namin, Panginoon, Lord, katagpuin nyo kami ninyo pong mga salita. Sa inyo pong papurit pagsamba sa pangalan ni Jesus. Amen. Sa ating topic 175, faithful to His people, redeemed and restored. Ang ating pong main text, kukuhanin po natin sa Jeremiah chapter 29 verses 11 to 12. Sabi po dito ng salita ng Diyos, "For I know the plans I have for you, says the Lord. They are plans for good and not for disaster, to give you a future and a hope. In those days when you pray, I will listen." Ganda ng sinabi dito, no? In those days when we pray daw, sabi dito, the Lord will listen. Sa Tagalog, sapagkat batid kong lubos ang mga plano ko para sa inyo. Kasi tandaan natin yung Diyos na pinaglilingkuran natin, all-knowing God. Hindi pa man nangyayari sa atin, pero alam na ng Lord what will happen to us. Pero sabi dito, batid ng Diyos yung mga plano niya para sa atin. Ano daw yung mga planong yun? Mga planong hindi natin ikakasama, kundi para sa ating ikakabuti. Ito yung mga plano magdudulot sa inyo ng kinabukasang punong-puno ng pag-asa. Kaya alam nyo, church, kapag may mga hindi maganda nangyayari sa atin, hindi po ang Lord yung nagplano nun. Ang gawa po yun ng kaaway sa buhay natin at minsan mali nating desisyon. Pero ang Lord, sabi dito ng verse, ang ganda, no? Mga planong hindi natin ikakasama, kundi para sa ating ikakabuti. Kung maganap na ito, sabi dito, tayo daw po ay tatawag, tayo daw po ay lalapit, at tayo daw po ay dadalangin sa Kanya. At ang sagot ng Lord, tayo raw po ay Kanyang diringgin. Yun yung maganda, no? Every time daw na tayo tatawag, lalapit, magpe-pray sa Panginoon, sabi dito, the Lord God will listen to us. So may tanong ako dito, have you ever walked away from someone who still chose to love you? 'Di ba? Yung tinakbuhan mo na, iniwasan mo na, umalis ka na, ginawan mo ng masama, pero pinili ka pa rin gawa ng mabuti. Minahal ka pa rin niya. So alam niyo po ba na yun yung glimpse of how God loves His people? Yung story ng Israel's exile and restoration reveals the heartbeat of a God who never gives up on His covenant, even when we do. Kasi di ba tayo mga tao, sinungaling, minsan hindi tayo tumutupad sa pangako, pero ang Lord kasi faithful, constant God siya. Kung anong sinabi na gagawin niya, kahit na minsan hindi tayo faithful sa Kanya. His love is not just persistent, it's redemptive. 'Di ba? Hindi lang ang persistent yung pag-ibig ng Lord, pero nagliligtas yung pag-ibig ng Diyos. During Jeremiah's ministry, kasi siya yung sumulat noon, 'di ba, doon sa verse na binasa po natin, Judah was deep in rebellion. Ginagawa nila, sumasamba sila sa ibang Diyos. Imagine, pinagpalit nila yung tunay na Diyos, si Yahweh. That led to exile in Babylon. And then yung naging king during that time ng Babylon, si King Nebuchadnezzar for 70 years. So sila po ay captive. Bihag po sila ng Babylon, yung Huda. Yan, yung Judah po pala is part ng Israel. God spoke through Jeremiah words of promise and restoration. And during that time, kinausap ng Panginoon itong si Jeremiah. At kung babasahin natin yung story, bata pa dito si Jeremiah nung siya'y tinawag ng Lord. Ayan, in chapters 3 and 29 to 31, it showed the full arc, yung Israel's sin, God's grief, His longing for the return, and His assurance that the covenant still stands. Sabi ng Jeremiah 30:22, "You will be my people, and I will be your God." 'Di ba? Imagine, kahit na yung mga Israelita, tumalikod sa Diyos, sumamba sa ibang Diyos, 'di ba? Pero ang sabi pa rin ng Lord, sila ay magiging bayan ko at ako ang kanilang magiging Diyos. Ito ang sabi ni Yahweh. So may tatlo po tayong points na gusto kong ituro sa atin tonight. Yung point number 1, tandaan po natin, God is faithful even when we are not. 'Di ba? Kasi nga sabi ko, tao tayo, minsan may mga times na nasa mood tayo to worship, to honor God, to pray unto God,
lumapit sa Kanya, pero may mga pagkakataon na hindi tayo faithful, 'di ba? Pero the Lord remains faithful even when we are not. Sabi nga ng Jeremiah chapter 3 verse 12, "Return, faithless Israel, I will not be angry forever." Inutusan niya ako magpunta sa hilagat, sabihin sa Israel, "Manumbalik ka, taksil na Israel. Hindi na kita kagagalitan sapagkat ako'y mahabagin, hindi habang panahon ang galit ko sa iyo." Tingnan mo, iniintay lang talaga tayo ng Lord na lumapit sa Kanya. So minsan, kasi nga constant ang Lord, yung love niya, everlasting, 'di ba? Faithful ang Lord. Iniintay niya lang na tayo ay lumapit, magbalik loob sa Kanya every time na tayo po ay nagkakamali or nagkakasala at lumalayo sa kalooban ng Lord. Sabi ng 2 Timothy 2:13, "If we are unfaithful, He remains faithful. For He cannot deny who He is." Kasi di ba siya ang Diyos? Kung tayo man ay hindi tapat at nangyayari yan, di ba? May mga pagkakataon hindi tayo tapat kay Lord. Siya'y nananatiling tapat pa rin sapagkat hindi na maaring itakwil ang kanyang sarili. Kasi nga yun yung nature ng Lord. Ang Lord, faithful God, di ba? Loving God, merciful God, gracious God, di ba? Ang example nito, yung love ni Hosea for Gomer. Even after betrayal, echoes God's relentless grace. Kasi dito, inutusan ng Lord, etong si Prophet Hosea, na pakasalan si Gomer. Si Gomer, isang prostitute. Kasi gusto niyang ipakita yung pag-ibig ng Lord sa Israelites na parang prostitute. Kasi 'di ba ang prostitute kung kani-kaninong lalaki, 'di ba? So ang mga Israelites kasi 'di ba sumasamba kung kani-kaninong Diyos. Iba-iba yung Diyos nila. So pinakita ng Lord yung pag-ibig niya sa Israel by using Hosea's love for Gomer. Na kahit na nagtataksil yung kanyang asawa, which happens to be Israel, 'di ba? Nananatili pa rin yung pag-ibig ng Diyos. At alam mo, ganun din yung pag-ibig ng Diyos sa atin. 'Di ba? Minsan tayo, may mga sarili tayong Diyos-Diyosan. Mas priority natin yung ibang bagay, 'di ba? Yung ML, yung Netflix, yung Korean novela, even our studies, ang ating mga trabaho. 'Di ba minsan nase-set aside natin yung time natin para kay Lord. Pero ang Lord nananatiling faithful to us. Point number 2, God welcomes us back and leads us forward. Di ba ang ganda? Jeremiah 29 verse 12, "When you pray, I will listen." Kung maganap na ito, kay tatawag. Di ba? Lalapit at tadalangin sa akin at diringgin ko naman kayo. Di ba minsan, kapag may mga pinagdadaanan tayo sa buhay, halimbawa, nahirapan tayo sa schoolwork, wala tayong finances, broken-hearted tayo, 'di ba? The more na lumalapat ako kay Lord, no, 'di ba? The more na uhaw tayo na makinig ng salita ng Diyos, mag-worship, magpuri sa Panginoon. Pero hindi tayo sinusumbatan ng Lord. Nasasabihin sa atin ng Lord na, dahil may problema ka, lalapit ka sa akin, 'di ba? Hindi. Sabi dito, when we pray daw, He will listen regardless of the situation, kahit na may mga times na tumalikod tayo sa Kanya. Kung tayo babalik sa Kanya, i-embrace tayong muli ng ating Panginoon. Ang example nito yung prodigal son, di ba? His father didn't just allow his return. He celebrated it. Alam natin yung story na ito, di ba? Nakinuha niya yung kanyang mana, winaldas niya, and then na-realize na babalik siya uli sa kanyang ama. Sabi ng Lucas 15:21-24, sinabi ng anak, "Ama, nagkasala po ako sa Diyos at sa inyo. Hindi na po ako karapat-dapat na tawaging anak ninyo." Ngunit tinawag ng ama ang kanyang mga alila, "Dali, kunin ninyo ang pinakamagandang damit at bihisan ninyo siya, suotan ninyo siya ng singsing at ng sandalyas. Katayin ninyo ang pinatabang guya at tayo kumain at magdiwang, sapagkat ang anak kong ito ay namatay na, ngunit siya ay nabuhay, nawala, ngunit muling natagpuan, at sila nga'y nagdiwang." Imagine, di ba? Ganun ang tingin ng Lord sa atin. Every time na bumabalik tayo, nagse-celebrate. Sabi nga ng Bible, angels, thousands of angels na nasa heaven, ay masaya kapag meron nagbabalik loob sa Panginoon. God isn't interested in just your return. He wants your renewal and direction. Ganun ang Lord. Hindi basta babalik ka lang, pero ililid ka pa ng Lord na i-restore back yung relationship mo sa Kanya. At ma-renew ka, 'di ba? Mabigyan ka ng right direction. So, ganun po kabuti ang Lord. Yung point number 3 natin, church, God's faithfulness should lead us to repentance. Diba? Yung Romans 2:4,
Do you despise the riches of His goodness, not knowing that the goodness of God leads you to repentance? Sa Tagalog, o hinahamak mo ang Diyos sapagkat siya'y napakabait, matiisin at mapagpasensya. Hindi mo ba alam na ang kabutihan ng Diyos ang umaakay sa iyo upang magsisi at tumalikod sa kasalanan? Di ba ang ganda ng verse, no? Kasi minsan, may mga tao na ayaw nilang lumapit sa Diyos, ayaw nila mag-church o mati ng Bible study kasi masusunog daw sila, hindi sila karapat-dapat. Marami silang nagawang pagkakamali. Pero alam mo ba na kapag naunawaan mo yung kabutihan ng Diyos, yung grasya ng Diyos, yun yung umaakay actually sa ating mga makasalanan para magsisi at tumalikod sa ating makasalanan at sumunod sa kalooban ng Diyos. So doon tayo titingin sa nature ng Lord na siya ay faithful God, na siya ay Diyos na mabuti, mahabagin, maawaing Diyos. Hindi siya yung Diyos na mapagparusa, hindi siya yung Diyos na mapanghusga. Hindi kasi ganun yung Diyos natin. Ang Diyos natin is a loving God. At sana lagi mong isipin na o nga no, mabuti ang Diyos, mabait ang Diyos. So lalapit tayo at lalapit sa Diyos. At dahil naunawaan mo yung pag-ibig ng Diyos, ang respan natin, mahalin din ang Diyos at gawin yung kanyang kalooban sa buhay natin. Magsisi sa ating mga kasalanan, tumalikod sa ating mga kasalanan, at sumunod kung ano yung gustong gawin ng Lord sa buhay natin. Example nito, 'di ba? Si David. David's repentance after being confronted by Nathan. He turned back trusting God's mercy. So trivia lang, yung pangalan ng aking kotse na 10 years na, Nathan. Kasi during the time before we bought the car, ang devotion ko, yung story na ito, yung kay Nathan. Si Prophet Nathan kasi, nireveal niya kung ano yung kasalanan ginawa ni David na pilit niyang itinatago. Di ba si David, naging murderer siya kasi yung asawa ni Bathsheba pinapatay niya para makuha niya si Bathsheba. And then nag-commit din siya ng adultery kasi di ba may asawa si Bathsheba pero kinuha niya si Bathsheba. At dahil dito, ang maganda dito kay David, kahit na nagkamali siya, nagkasala siya, nung kinonfront siya ni Prophet Nathan, he turned back and trust the Lord. Sabi nga ng awit 51:6-9, nais mo sa akin isang pusong tapat, puspusin mo ko ng dunong mong wagas. Ako ay linisin, sala ko'y hugasan, at ako'y puputi ng lubos-lubusan. Sa galak at tuwa ako ay puspusin, butong nanghihinay muling palakasin. Ang kasalanan ko'y iyo nang limutin, lahat kong nagawang masamay pawiin. At ganun ang Lord. Ang Lord kapag nagpatawad sa atin, tandaan mo, nakalimutan niya na yung mga nagawa mo in the past. Pinatawad na tayo ng Lord past, present, and even future sins. Ang hinihingi lang ng Lord sa atin, patuloy tayong lumapit sa Kanya, sumunod sa Kanyang kalooban. At tandaan natin, church, His kindness, yung kabutihan ng Diyos, isn't a license to sin. It's an invitation for us to return to Him. Diba? Hindi naman naabusuhin mo na, bait pala naman ng Diyos, lagi naman pala akong papatawarin ng Diyos, magkakasala na ako. Hindi yun grace. Ang tawag doon, disgrace. Ang tunay na kindness kapag naunawaan mo ng Diyos, yung hindi ka na magkakasala kasi ang respan mo doon, mahalin din ang Diyos at gawin yung kalooban ng Diyos. It's an invitation for us to return, to turn back from our sins at gawin yung kalooban ng Diyos. Katulad na nangyari kay David. Di ba nung nagrepent siya, pinatawad siya ng Lord sa kanyang kasalanan at hindi niya na uli inulit yung nagawa niyang pagkakamali sa ating Panginoon. So ang ating conclusion tonight, despite Israel's failure, the Lord God remained faithful. Despite our wandering, di ba? Tandaan mo natin, He calls us back. His plans were never derailed by disobedience. They were redirected for redemption. Through exile came restoration, and through our failures, grace abounds. Yan. So ang application po natin, sabi dito, reflect on your current walk. Have you drifted? So may mga time ba sa buhay natin na lumayo tayo sa piling ng Diyos? So pray and return to God, and the Lord God will listen to us. Trust that His plans for your life are still active and good. Kasi 'di ba, akala mo ay dati kasi mahal ko ang Diyos, ngayon hindi ko na mahal ang Diyos, baka hindi na ako mahal ng Diyos. Hindi. Kasi ang Diyos nga, constant God, hindi siya nagbabago. So tayo lang yung nagdi-drift away from God. So bumalik lang tayo dapat sa Panginoon. Share the message of hope with those feeling far from God. At sabi mo sa Kanya, His arms are always open. Sabi mo sa Kanya na mahal siya ng Diyos, mabuti ang Diyos, lumapit lang siya sa Diyos,
manalangin siya at siya ipapakinggan ng ating Panginoon. So ang challenge po sa atin tonight, let God's faithfulness pull you from exile and lead you to His embrace, for He never gives up on His people. Tayo pong manalangin. Panginoon, salamat nga po sa inyo pong kabutihan. You're faithful to your people. Salamat, Lord, na andon na alam namin na nakikinig ka sa mga hinaing namin, Lord God, sa mga problema namin, Panginoon. At alam ko, Father God, na every time na nakikinig ka, dinidinig nyo kami, O Father God. At ang panalangin namin, Lord, patuloy kami makalakad sa inyong kalooban. Andun yung uhaw namin, yung gutom namin, yung aming pananabig sa inyo nga pong mighty presence, O Father God. Sa inyo pong papurit pagsamba sa pangalan ni Jesus. Amen.